Magandang araw mga kaibigan. Kumusta po kayong lahat? Welcome muli sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa FB Live Kalambag, kung saan sabay-sabay nating pinapanday ang ating kamalayan bilang kabataan. Ako nga pala si Justin at kasama ko ang aking mga kaibigan ngayon sa isa na namang mak- samahan makiisa, makinig at makibahagi sa ating usapan. Kaya kung nanonood kayo ngayon, paki-comment naman dyan kung saan ka nanonood at kamusta ang balik eskwela mo. Para sa recap, Nicole, I give you the floor. So, isang mapagpalang at isang maulan na tanghali po sa ating lahat. Ako po si Nicole from uh, Team Lagro, Kalambag. And recap lang po natin, onting recap lang po tayo sa previous episode ng Kalambag, which was on uh, June 28. So, yung pinag-usapan po namin doon is, I'm correct, nandun si Kuya Jacob, no, and si Kuya Leven, kung tama po. Pinag-usapan po namin doon yung about sa pagbabalit-aral. Kung kamusta yung experiences ng bawat isa dahil kababalik lang sa eskwela and how's our first day, paano nag-adjust and yung kanya-kanyang experience ng bawat isa. And yun po, marami po akong natutunan noon sa mga nakasama namin sa episode na yun. So, yes po, back to you, Justin. So, thank you, Nicole. Ngayong buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang Nutrition Month. Isang paalala sa atin na lahat, ang kalusugan ay ating kayamanan at dapat natin itong pangalagaan. Ngunit higit pa riyan, ating tatalakayin ngayon ang isang mas malawak at mas malalim ng konsepto ng food and nutrition security. Ano nga ba ito at bakit ito mahalaga lalo na sa ating mga kabataan? Pero bago ang lahat, kamustahin muna natin ang ating mga kasama ngayon. Pwede bang ibahagi nyo sa amin kung kamusta ang first week nyo sa school? May exciting ba kayong experience? At syempre, ano ang paborito nyong healthy baon lately? So I think let's start with Lian. So, yung first day o first week ko, nag-enjoy naman ako. Ang paborito kong naging healthy baon ko is, siguro sa mga bata, sa tingin nila, hindi nila mapapansin gulay to or something. Yung puso ng saging, tas nilagyan mo ng egg, na magmumukha siya meatloaf. Hindi mo siya mapapansin, though it's yummy pag may ketchup. Yes, it's my favorite. So, thank you. Then, si ano naman, si Zian. Tama ba? Apo, tama po. So, yung first week ko, okay naman siya. Sobrang saya kasi marami na agad akong naging kaibigan. And yung favorite baon ko is a sandwich where meron siyang palaman na meat and meron din siyang palaman na gulay. So, it's a perfect combination ng both meat and gulay. Ayun. So, thank you. I really love gulay din. Most especially, siguro ako na naman. This week has been rough to our family because ano lang, my grandfather has just, kumbaga, sumakabilang buhay na. And one thing na na-realize ko is that, kumbaga, laban lang. And siguro gusto kong baon lately or mas niluluto ko sa bahay is yung saging. Siguro, hindi ko alam, pero I'm a fan of banana or saging. So, siguro, continue tayo with... Yung first week ko naman was okay naman na marami akong nakilala, maraming naggawa, maraming nakilala ring mga teacher. And siguro kasi parang 3 weeks na ata nakalipas since start ng school. So, siguro yung paborito kong baon is yung parang deep fried cauliflower. Kasi, hindi mo mapapansin na gulay siya eh. Kasi deep fried siya cauliflower, parang pag kinain mo siya, parang meat yung texture niya, ganun. So, parang ang sarap niya i-dip sa ranch or sa ketchup, ganun. So, yan lang naman. Okay, thanks, Levin. How about Jacob? Hello po. So I've been doing much better even though hindi po nagsa-start yung school year ko.
I had a injury to my leg while I was playing basketball. So it was just a minor injury, and I am getting better now. And one of the snacks I often take to the basketball court actually is a sandwich with lettuce and this like mayonnaise mix that my mom whips up, and it just tastes really good. The crunchiness of a wet lettuce plus that sauce, just really good healthy food. Wow. Really love it, Jacob. So, let's go with Meryl naman. So kagaya rin ni Jacob na wala pa namang pasukan since college na. Pero kasi ngayon sa bahay, kapag nandito ako yung tumatayong kusinera talaga. So mahilig talaga ako sa may sabaw, tsaka may gulay. So lately na, kaninang lunch, nagluto kami ng ng tilapia, tapos nagluto rin ako ng ng gulay na yung munggo na nilagyan ng malunggay. Yun lang naman so far. Okay. Then, kay Cleo. So, good afternoon po. Ang first week ko naman po, para po sa akin is sobrang nakapagod kasi retirement po kasi ng principal namin. And it was very fun po. At the same time, very exhausting sa amin ng mga officers, pero we really enjoyed. And ang favorite ko naman po na baon is egg sandwich po na boiled egg na sinagulan ng mayonnaise po. Yun po. Okay. Then, Hannah. Hello? I think, meron ba si Hannah? I think nawala yung internet ni Hannah. So, let's proceed. Ay, okay na ba? Or nawala talaga yung... sige. Internet talaga, pero natutunan ko pa rin, fighting lang. So, ayun, hindi pa nag-start yung school year, pero I'm preparing for my medical sa university. So, ayun, medyo, syempre, sa bahay, kailangan maging healthy talaga dahil nga, syempre, para yung magiging medical result is maayos at saka maganda, syempre. And at the same time, hindi ko kasi kasama yung family ko. Pero last time, nung umuwi ako, ginawan ko sila ng avocado ice cream, mango ice cream, and banana ice cream. So, gumagawa ko ng mga dessert na kung ano lang yung meron sa kusina, kung ano lang yung prutas na available sa kusina namin that time. Pero kasi as of now, nasa Bulacan na ako. So, yun. Pero at least, at the same time, patuloy pa rin yung pagkain ng gulay para lumakas pala. Okay. Thank you, Hannah. Then, let's proceed with Anika. Okay, good afternoon po, Kuya Justin. So far po yung school ko, naka 3 weeks na po kami actually, and it was very refreshing to be in a new environment. Tapos, malalaking roles na rin po yung natanggap ko sa mga organizations at sa classroom namin itself. At araw-araw po, consistently po ako nagbabaon kasi sa school po namin may sinusuportahan po kaming anti-waste, tapos wala na rin pong plastic sa school. So, nagbabaon po ako. Pinaka-favorite ko po yung signature salad ng mommy ko. Meron po siyang cucumber, lettuce, tapos yung masarap na sauce. Yun po. Okay, thank you, Anika. Siguro last but not the least, si Nicole. Ako naman po, consistency din po nagbabaon na ako. Ngayon sa school, unlike before, hindi talaga ako sa kantin kasi kagaya po ng sinabi ni Ate Anita, sa school po namin, sa Lagro, ah meron na po kaming rule which is yung zero waste. Hindi na po kami pwedeng, ah, wala na pong mga plastic spoons or paper cups sa school. So, yung mga bata po is, yung mga students is forced na talaga kami magdala ng baonan namin and ng sarili-sarili namin tumbers. Yung binabaon ko naman po is, ngayong week ata, 3 araw, dire-diretso, puro tortang talong yung baon ko. Tortang talong, kasi si Papa po yung nagluluto. And then, babaunin ko siya. Then, may onting ketchup sa taas. And, voila, napakasarap po. Back to you, Kuya Justin. Thank you.
Thank you so may nakalimutan pala ako, which is si Daisy. Daisy, kamusta? Hello everyone, good afternoon po. So same sa kanila ni Jacob, ni Meryl, at sa'yo din Justin, na hindi pa nagsisimula yung klase. Naging busy ako basa ng mga libro. Yun lang. Okay, so thank you, Daisy. So wag na natin patagalin pa. I know you have lots of ideas, thoughts in terms of question na inihanda natin. So, first question, ano ang ibig sabihin ng food nutrition security? Paano ito naiiba sa simpleng pagkakaroon ng pagkain? So, I think Siguro para sa akin, yung food and nutrition security, hindi lang siya yung basta like meron kang pagkain araw-araw. Parang yung tunay na ibig sabihin nito, yung may tuloy-tuloy na access sa sapat, masustansya at ligtas na pagkain na kayang suportahan ng yung kalusugan, yung energy mo sa pag-aaral at sa pang-araw-araw na gawain, di ba? Halimbawa, kung araw-araw akong kumakain ng puro instant noodles or soft drinks, chichirya, technically may pagkain nga pero hindi naman ito sapat at healthy. Hindi ito tumutulong para lumakas ang katawan ko and lumago yung isipan ko. Kaya para magkaiba sa akin yung basta may kinakain sa nutritious and secure food. Dapat parang pareho nating naiisip yung dami at yung kalidad ng pagkain natin. So, yun lang naman. So, thank you, Leven. So, para sa akin din, siguro ako, is agree ako sa sinabi ni Leven. Siguro para sa akin, ang food security is hindi ka lang kumakain ng kahit ano. Kumbaga, alam mo yung benefits na kinakain mo, alam mo yung nutrition. Kumbaga, alam mo na makakatulong to sa'yo. For example, mga gulay, vegetable, and etc. So, siguro let's continue with Nicole. So, para sa akin naman po, yung nun is, hindi lang siya yung basta-basta food na kung ano yung kakainin natin or anything na kung ano lang available sa lamesa. I think yung meaning po nun is ito yung may access ka sa mga healthy foods talaga. Yung mga gulay-gulay, yung mga prutas, and other nutritional foods. So, yan po, hindi lang siya yung hot dogs or junk foods, soft drinks na available because ito yung consistent na access ng isang tao sa mga malulusog na pagkain. Thank you, Justin. Sige, thank you, Nicole. I agree with you. So I think let's continue with Jacob because I love how fluent he is in terms of speaking English. Thank you, Kuya Justin. I'm trying my best. So for me naman, it doesn't mean just having food to eat like all the time, like what the others said a while ago, but it's to make sure that the food is consistently coming and that it is healthy, it is safe, and it's enough to keep you strong and energized, not just one day, not just for a bit, but every day, day after day, all the time. So thank you, Kuya Justin. Okay, thank you, Jacob. Then let's proceed with Anika. Thank you po, Kuya Justin. Para sa akin naman, na-mention na po kasi nila kung ano po ba talaga yung food and nutrition security. And I think that this plays a very essential role para sa aming mga students na pinapahalaga namin ang aming food and nutrition security. So sa pagpapaaral sa amin, tulad sa amin ng mga taga-Team Lagro, kami po ay nasa isang public pero we do ensure na yung funds na imbes na i-spend siya sa tuition, yung mga families po namin, I'm sure na nilalaan po siya para sa secure and nutritious food. Kasi meron naman kami mga educators sa bahay at sa school na laging pinapaalala na i-consume ang mga nasa tamang category na food.
Tapos, it can also play like a big role and effect po kasi sa performance namin sa school, yung kino-consume. Kaya dapat very mindful kami. Tapos, thankful din po kami na meron kaming principal na ini-ensure na healthy rin ang sineserve sa canteen. Kaya, ayun po. Kami po as Lagronians, very proud po na meron po kaming food and nutrition security po. Thank you so much. So I think let's proceed naman kay Zian. Okay, so nabanggit natin po ng iba yung kung ano ibig sabihin ng food and nutrition security, pero palalalimin ko lang po based on my perspective. So, naiiba po siya sa pagkakaroon lang ng pagkain kasi pag sinabi mong pagkakaroon lang ng pagkain, it's the bare minimum. It's like, kunwari yung sa ibang areas kung saan kumukuha sila ng food from scrap materials such as sa basurahan, ganun, and then lulutuin lang uli nila. That's like pagkakaroon ng pagkain. Like the bare minimum talaga. Meanwhile, ang food and nutrition security, ito yung ine-ensure nila na lahat ng kinokonsume is safe and yung kinokonsume natin pagkain is beneficial for us. And ine-ensure din na maraming nutrients yun na magagamit natin, not unlike dun sa mga ibang food food products such as yung mga processed foods na lumalaganap na ngayon sa modern world natin is puro chemicals na lang siya. So ayun po yung ibig sabihin ng food and nutrition security para sa akin. And kung paano siya naiiba sa pagkakaroon lang basta ng pagkain. Thank you po. Thank you so much, Zian, for the specific explanation. So I think let's proceed with Cleo. Thank you po, Kuya Justin. Para po sa akin, pagkakaroon ng ang food and nutrition security po ay ang pagkakaroon ng masustansyang pagkain para sa lahat ng tao sa lahat ng oras po. At gaya po ng sinabi ninyong lahat, hindi lang rin ito tungkol sa pagkakaroon ng pagkain, kundi pati na rin sa kalidad at nutritional value nito po. Thank you, Cleo. So, Daisy. Okay, so halos nasabi na po ng lahat. So, to summarize it up, ang food and nutrition security po ay hindi nga, sabi niyo nga, ay hindi lang basta may laman ang tiyan mo, kundi siguradong masustansya, ligtas at sapat yung kinakain natin sa araw-araw. Iba kasi yung may kinakain ka sa talagang nakakakain ka ng tama, di ba? Yung hindi, tulad ng sabi ni Levin kanina, hindi porket busog ka, healthy ka na agad. Dapat kasi yung kinakain natin ay nakakatulong sa katawan at kalusugan natin. Yun lang, Justin. Thank you. Thank you so much, Daisy. Now let's proceed with Hannah. So, ayun. Nasabi yun na lahat. Pero at least at the same time, sa community, pagdating na dalhin ko siya sa community. Well, um, hindi kasi, hindi na kasi, hindi kasi usugaan sa amin yung mga pagkain sa baba or yung tinatawag ko pagkain sa baba, kundi, kumbaga, ito yung mga products na galing sa baba ng bundok, kumbaga sa bayan. Pagdating naman kasi sa bundok, ang meron lang kami sa bundok ay asin at ibang pampalasa. Tapos the rest ay gulay at prutas at sariling production na ng environment o kumbaga pangangaso. Isa rin sa pangangaso ang kinabubuhay ng mga IPs dito sa Zambales and Pampanga, of course. And at the same time, siguro, pagdating sa amin, ang ibig sabihin ng food and nutrition security is pwede siyang masustansya pero hindi siya malinis. Ano ba yung ibig sabihin? I mean, pwede siyang masustansya, kaya lang, paano kung hindi mo siya hinugasan? 'Di ba? Paano kung may mga mikrobe pa siya? Kasi hindi mo siya nahugasan. Kaya dapat, alam mong safe yung kakainin mong pagkain para sa security ng nutrition mo rin. Kasi ang pagkain, andyan lang. Makakain mo yan. Pero sigurado ka bang malinis ka? Yun. Yun lang siguro, Justin. Thank you so much, Hannah, for your
wall knowledge. So I think let's proceed with Lian. So, nasabi na lahat ng alam ko for the explanation. Pero siguro, from my perspective, tama nga yung sinabi ni Ate Hana na yung pagkain, andyan lang. Sure ka bang malinis? Yun. So, sa pagkain kasi, oo, makikita natin yan lagi. You can have, yung iba may garden, may gulay, pero are you sure na malinis yan? I mean, from my, fun fact lang to na kapag daw inuod, sure ka na malinis yun kasi walang chemical yun. Kasi hindi naman yun papasukin ng uod technically kung hindi siya malinis. So, yun. Sa food security kasi, food and nutrition security, andyan yung secure yung pagkain mo and yung nutrition na makukuha mo. Hindi lang yung basta kakain ka lang. Kasi yung mga tao, alam natin na nagkaka-cancer based sa, bukod sa ginagawa, sa kinakain din nila. Na yung too much sugar, mga ganun. Doon tayo nakakakuha ng sakit. Kaya kailangan din natin alam yung nutrition na kinakain natin. Yun lang po. Thank you. So thank you, Lian. So last but definitely not the least, let's proceed with Meryl. So, agree naman po ako sa sinabi ng lahat, no? Kasi pag sinabi yung food and nutrition security, masasabi natin siguro, yung mga tao, magsasabi talaga na kapag gulay at yung mga meats na kinakain natin, healthy agad. Pero that's not true. Actually, dapat alam din natin kung paano siya na-process at paano rin siya kinuha. Kasi hindi natin alam kung saan siya, di ba, kinuha. Like sa mga palengke, bumibili tayo ng gulay, meat, log, mga ganon. Pero hindi natin alam kung saan talaga sila kinukuha. So, dapat sa security natin, alam natin kung saan sila kinukuha before natin i-consume. So, yun lang naman po. So thank you so much, Meryl. So for the second question, I think I'm gonna hand it over to Nicole. Nicole, take the floor. Can you continue pa po muna, Kuya Justin? Wala po akong copy ng questions. You can go ahead po muna. Sige. Sige. So for number 2 question, bakit mahalagang pag-usapan ang isyong ito ngayong Nutrition Month? So I think let's start with Zian siguro. Sige po. So, bakit nga ba mahalaga pag-usapan ng isyong ito sa Nutrition Month? Kasi, syempre, sa Pilipinas, meron tayong inflation rate, diba? So, syempre, yung bilihin natin is tumataas ng tumataas. And, mahalagang pag-usapan to kasi yung pagkakaroon ng nutrition sa body natin and kumbaga yung pag-receive natin ng masustansyang mga pagkain and yung pag-ensure natin na masustansya nga talaga yung kinukonsume natin is not just hindi lang siya nandyan, but it's a right. So, karapatan nating lahat na malaman kung ano yung safe sa hindi. And I think, kailangan din kasi malaman ng ibang mga nasa rural areas na ito dapat yung kinukonsume nila. And, hindi lang basta may makain. Parang ganun. Ayun po. Thank you, Zian. So, para naman sa akin, when we talk about Nutrition Month, siguro marami na kasi yung kabataan na mas, kumbaga mas pinopromote nila yung mga junk foods, mga fast foods, and nalilimutan na nila kung gaano ba kahalaga yung mga vegetables as well as fruits na nakaka-benefit sa atin. And I think Nutrition Month can raise awareness para mas, kumbaga, ipalalim pa or mas palawakin pa ang katot or mga knowledge na ibinibigay sa mga kabataan ngayon upang sila ay matuto kung ano ba yung tama at saka kumbaga ano yung maka-benefits na mga pagkain sa kanila or hindi. And I think isa yun sa mga very points or kumbaga pakay ng Nutrition Month. So I think let's proceed with Hannah. So, ayun nga.
napakahalaga talaga na malaman natin yung nutrition natin na mapa ano siya, parang mapalawig. Kasi, lalo na sa amin sa bundok. Pagdating sa mountain, sa amin sa bundok, hindi kasi lahat ng hindi kasi lahat ng IPs or hindi kasi lahat sa amin alam kung ano ba dapat yung pwede or kung ano dapat yung ano. Kasi ang alam din talaga namin is masustansya lahat. Kasi lahat naman ng gulay, di ba, masustansya. Pero, meron at meron pa ring gulay na hindi kasundo ng katawan mo or hindi siya fit dun sa katawan mo. Kasi may halimbawa, meron talagang mga gulay na hindi pwedeng kainin kung meron kang nararamdaman. Sa bundok kasi, pili at pili lang ang mga gulay na pangkalahatan. May mga gulay pa rin talaga na hindi pwedeng sobra, hindi rin pwede na kulang. Okay? So, mahalaga yon para ma-educate din ang mga kabataan na at saka yung ibang mga ITs rin sa amin sa bundok na kung ano dapat yung kailangan namin kainin in everyday living at matutunan namin lalo kung ano nga ba ang nakapaloob sa tentang nutrition. Okay, thank you, Hannah, for your sharing your experience with us. And I think let's proceed with Nicole. Okay, thank you, Kuya Justin. Ngayon naman po, no, na-share niyo na kung ano ba yung kahalagahan ng Nutrition Month na to. I wanna ask you guys a question naman po. Kung paano kaya nakakaapekto yung kakulangan sa sapat na masusustansyang pagkain or yung kawalan ng nutrition security sa pag-aaral ng mga kabataan na katulad natin. Bago po ako mag-ask, I would like to answer the question muna myself, no? So for me, malaki yung apekto ng kawalan ng food and nutrition security sa isang estudyante. Ah, at sa pag-aaral ko kasi meron po akong mga ibang kaklase na hindi sila nagkakasakit. So, pag nagkakasakit po tayo dahil sa kawalan or kakulangan sa mga masustansyang pagkain, ah, may mga instances na hindi po tayo nakakapasok or may mga times naman na nagkakasakit ka mismo during class and hindi ka makafocus ng maayos sa lessons kasi imbes na nakikinig ka sa teacher is ah, sabihin natin kum- kumakalam yung sikmura mo or masakit sikmura mo or baka masakit yung ulo mo and nagiging usually ang mga cause ng mga ganun like kakulangan sa mga minerals and vitamins. So, yun po. How about Ate Lian? Paano po nakakaapekto para sa inyo ang kakulangan ng food and nutrition security sa isang estudyante? Syempre, first things first, siguro unahin ko muna yung sa health na na kailangan natin for the immune system. Syempre, kapag kulang tayo ng gulay, is syempre mababa ang immune system natin, prone tayo sa sakit. Sa atin namang mga estudyante, syempre, kailangan din natin ng kunwari, food power, kung tawagin ng iba, na para sa utak din natin. Kasi yung iba, kapag kulang sa nutrition, hirap ka talaga. I wouldn't say na dahil kulang ka sa pagkain, hindi bobo ka na agad. Mga ganun. I'm not saying that. Parang, I wanna relay na message is, hindi sapat na hindi natin binabantayan yung pagkain natin kasi nakakaapekto din to sa atin parang buong ano natin na yung sa pag-iisip, yung sa pagkilos din natin. Kasi parang sa pagkilos naman, wala tayong energy kumbaga. So yun, dun nakakaapekto sa atin ng malaking part yung kakulangan sa nutrition. Thank you po, Ate Lia, no? So, I agree sa sinabi ninyo na malaki talaga yung epekto niya kung kulang siya sa isang estudyante. Let's hear from Ate Anika naman po. How about you, Ate Anika? Hello, Nicole. Thank you.
Una, nabanggit ko na siya kanina na very essential siya kasi kahit sa sarili ko, nako-compare ko yung nagiging performance ko, yung scores ko sa school, na maiba lang ng konti yung diet ko or yung baon ko. So, meron na rin po kasi akong nabasa na parang article siya from DOH na around 1 in 10 Filipino children under 5 years old are too wasted or masyadong thin. And I feel like this has been contributed by the lack of awareness and the lack of uh, advocacies na meron tayo kasi parang very exclusive lang ng information na to sa mga schools na sisikapin na asikasuhin yung mga ganong types of seminars, yung mga hinuhold simply na mga pageants, ganyan, tuwing Nutrition Month. Tapos, maraming events yan sa school, sobrang busy. Pero, paano naman yung mga kids na are actually um, nagfa-fight for their malnutrition tapos kulang na kulang talaga sila sa food. So kapag hindi sila nabibigyan ng sapat na attention, ay maaring mas lalo pang mag-decline yung health nila. Tapos, syempre, hindi rin na sila tatangkad. Tapos, mawalan na rin sila ng energy for having the motivation to attend school. Tapos, syempre, mas prone nga rin sila sa sickness kasi mababa ang kanilang immune system. So, para ma-prevent to, mas okay sana kung tayo as the youth na maaaring makapag-influence sa kanila not only by kalambag pero sharing our abilities, our capabilities na tayong in full health, fully charged tayo, meron tayong privilege na mapag-usapan to. It's feeling ko part na rin to ng bare minimum para sa atin na mabigyan ng awareness ang lahat, ang mga barangay natin, mga schools, ang family. Thank you po, Ate Ana. So, tama po yung, agree po ako sa mga sinabi niyo na essential talaga siya kasi ah malaking risk yung mangyayari sa isang bata or sa isang youth na katulad natin kapag napabayaan or kung nagkulang tayo dito. Kayo naman po, Ate Cleo, I wanna hear, I wanna hear from you naman po, Ate Cleo. So, thank you po, Ate Nicole. Para po sa akin na ang kakulangan po sa sapat at masustansyang pagkain ay tama po, gaya ng sinabi nyo na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan at lalong-lalo na sa pag-aaral. Especially sa mga kabataan ngayon na hindi sapat talaga yung pagkain nila ng mga masustansyang pagkain. At mapapansin din natin sa mga estudyante na nahihirapan silang mag-concentrate sa pag-aaral gaya na sinabi ni Ate Anika and mag nagdudulot ito ng pagkukulang natin ng energy at magresulta po ito ng mababang academic performance po. And kung patuloy na ganito ang situation ng isang bata, ay maaaring iba na po yung daloy ng hindi lang po ng kanyang kalusugan. Thank you po. Thank you, Ate Cleo, no? Now po, nasagot na natin or napag-usapan na po natin kung paano nakaka-apekto yung kakulangan ng nutrition security sa ating mga estudyante. Ano naman po or ano po yung mga naging karanasan or observations ninyo about sa usapin about dito sa sa food and nutrition security na na-observe or naririnig niyo po sa community, sa barangay, or sa school natin. Let's start with Ate Daisy. Let's hear from Ate Daisy naman po. Yeah, Ate Daisy. Hello ulit. So, sa school kasi namin, nasa bundok siya. Parang bukid ba na type, like, nasa public, tas, yung kabuhayan dun is, sa farm, bulaklak, ganun. So, notice ko like 10% to 20% ng students sa school namin is halos walang baon. Minsan, tubig lang, or minsan umaasa na lang sa feeding program ng school or nag-feeding yung every classroom every Friday, ganon. And notice ko talaga na iba yung academic performance nila sa academic performance ng isang estudyante na malusog kaysa sa kanya na tubig lang yung baon or minsan wala. Kaya
nanonotice ko na parang umaasa na lang sila sa feeding program ng school namin, ganun. And kaya masasabi ko talaga na malaking tulong yung mga programang pang-nutrition or feeding program sa school kasi kahit minsan na gusto nilang kumain or bumili ng pagkain sa kantin or kahit kumain lang man ng gulay or prutas, wala silang pambili. Kaya ayun, umaasa lang talaga sila sa feeding program ng school namin para makakain like sapat na nutrisyon. Yan lang, Nicole. So, tama po sa Ate Daisy, no? I agree dun sa sinabi niya about sa mga feeding programs na malalaking tulong talaga yon ah kahit minsan like tinatawan-tawanan lang natin. Pero for me, yes, I agree na isa siyang malaking tulong. Especially sa mga bata nga, no, na hindi ma-access walang access sa ganong uri ng mga masustansyang pagkain. So, yes po. Let's go with ano naman. Let's hear let's hear from Kuya Justin kung anong masasabi niya about dito. Go Kuya So, Justin. So, thank you, Hannah. So, impact of talking malnutrition, when I was grade 12 student, nag-focus po yung research ko dyan. So, my research is entitled The Negative Effect of Malnutrition on the Academic Performance of Students. So, based on my observations of my research po, sa pagkakita ko pa lang sa nutritional data status ng aming school, kumbaga, ang grades ng mga malnourished students is hindi ka doon kataas. And when I dig deeper and deeper pa, mas mahina sila in terms of interaction, pag-recite sa mga activities and etc. Kumbaga naapektuhan yung overall well-being nila. And siguro, isa sa mga solusyon doon is feeding program. Siguro na-experience ko din na mostly sa mga kabataan dito sa amin, tumitira sa bundok. So because of that, kulang yung mga pagkain or kumbaga yung iba is walang baon because of lack of money. And I think it is very essential na yung paaralan, yung government is magtulong-tulong para tulungan yung mga kabataan ngayon. So, siguro, Thank you I'm Kuya. gonna pass it. Sige. Thank you. Okay po. So, thank you Kuya Justin. Agree ako dun sa sinabi mo kanina na need talaga din ng call for government. Hindi lang tayo-tayo bagkos need din ng tulong ng gobyerno natin, ng mga leaders ng ating lipunan. Now let's ask for this question, I would like to ask naman si Kuya Jacob. How about you, Kuya Jacob? Hey, Nicole. So, one of the things that I actually noticed is the people around me. So, my classmates back in the day, they are very hardworking students. They prioritize academics over everything else most of the time. So usually when I talk to them, like they say, "Oh man, I haven't eaten yet. I can't wait for the quiz. I haven't eaten yet. Gusto ko na mag-lunch." So and that's just not good for their nutrition because the body needs sustenance to be able to keep up their both physical and mental state. So the brain actually consumes a lot of calories. Most people don't know this, but in the top tier chess matches, they can burn as much calories just using their brains as a professional athlete could. So it's really important to have proper nutrition. And one of the things that's also probably torture for my classmates, not me, because I always prioritize my food, to be honest. One of the things that will probably terrorize my classmates is our room is right next to like a cafeteria where the school's feeding program is held. So while my classmates are also tired, so hungry, working at it, they can just smell this amazing smell coming from the canteen. It must have been torture. And looking back at it to the point about how important being having proper nutrition is, it's very common in my family to say to never skip a meal because that's very important for us. That's our only source of energy throughout the day, basically, throughout the hard school days, is to have proper food, proper baon, be able to always be fueled and just to keep on going. Okay, back to you, Nicole.
Thank you kay Jacob, no? So, now naman na na-share na po natin yung mga observations and yung mga napansin natin when it comes to the topic about food and nutrition security sa ating communities and school. I would like to ask everyone naman po kung sa tingin po ba ninyo or sa palagay po ba ninyo, sapat yung awareness or sapat ba yung kaalaman ng mga kabataan about dito sa nutrition, food and nutrition security? Let's hear from Kuya Levin. Ikaw, Kuya Levin. Sige, sige. Thank you, Nicole. So, sa totoo lang, para sa akin kasi, kulang talaga yung kaalaman ng maraming kabataan. Sure, meron tayong mga classes na nagtuturo sila about nutritional health, like MAPE, ganun, MAPE, science, ganun. Pero kasi, hindi nagagawa eh. Yung ano, parang nasasabi mo na this is a good thing, you eat healthy food, you eat vegetables, pero hindi kasi nila nagagawa. Yun yung nakikita kong parang trend na minsan kasi nung ano pa ako dati, basta na-observe ko lang dati kasi, di ba, classes namin 6 to 2. So napapansin ko kasi yung mga klase ko, papasok sila, hindi sila kumakain. Though, pareho rin doon sa akin guilty as charged. Hindi rin ako kumakain ng breakfast usually. So parang napapansin ko rin kasi na though sinasabi namin na, oh, this is a good thing, hindi kasi nagiging part ng habit namin and minsan hindi ito nabibigyan ng diin. So marami sa atin na mas familiar pa sa like mga fast foods kesa sa mga like alam niyo yung go, grow, and glow na mga pagkain. Naalala ko yung nung elementary ako tinuturo yun, go, grow, and glow. So, hindi lahat alam na yung karapatan natin ang magkaroon ng like sapat at masustansyang pagkain. Ito dapat depende sa kita ng pamilya. Pero bilang karapatan, dapat ito ay sinusuportahan ng gobyerno, paaralan, komunidad. And I'm happy naman na nakikita ko rin na sinusuportahan talaga to, hindi lang naman ng gobyerno, pati yung paaralan and yung komunidad, meron mga um, nagbibigay sila ng ayuda sa paaralan, may feeding programs, ganon, may nakapansin ko nung first day of classes, namimigay sila ng biscuit, ganon. So, very happy naman ako na nakita ko na tinututukan talaga nila and nakita talaga nila na yung mga kabataan talaga is pag hindi talaga nakakuha ng sapat na nutrition is hindi nakaka-apekto talaga sa pag-aaral nila. So, yun lang naman. Thank you po, Kuya Levin, for that wonderful question. Let's hear from ano naman. Let's hear from Ate Lian. You can go, Ate Lian. Let's hear from you naman. Pada pa ulit ng question. Sorry. Okay. So, sa palagay po ninyo, Ate Lian, sapat po ba yung kaalaman and yung awareness ng mga kabataan katulad natin about dito sa food and nutrition security? I would say no. From the very beginning, no. Kasi sabihin let's face the reality, kumbaga. May mga batang, oo, nag-aaral, pero hindi nila pinapahalagaan yung food security or sa nutrition. They don't listen to their teachers tungkol sa grow, glow, and glow na sinabi nga ni Levin. Parang pinapadaan lang nila na to pass the lesson, to pass the grades, kumbaga. Parang ganun lang. Eme-eme lang nila. Tsaka, hanggat hindi sila naaapektuhan nung kakulangan sa nutrisyon, hindi nila yung papahalagahan. Kaya yung iba, parang kapag healthy yung pamilya, alam natin na parang binabaliwala lang nila yung pagkain. Alam din naman natin na yung mga gulay natin, usually ko-compare tayo kapag yung sa mga yung di natin kakainin yung gulay natin sabihin. Kainin mo yung gulay mo, may mga batang di kumakain. Well, honestly, that's true. Tsaka para sa atin din naman kasi yung, kahit sabihin natin biro-biro nila yun, para sa atin din naman yun to follow na hindi lang kasi sinasabi nilang para ubusin natin yung pagkain natin, para din sa atin sa natin yun. Sa knowledge naman kasi, yung iba hindi talaga nila pinapahalagahan yun. Kaya parang ang na ang off na ganun nga lang silang binabaliwala nila. Kasi alam din naman nila in the future, sa kanila din naman babagsak yan. Yun na. Thank you. Thank you po, Ate Lian. Let's hear from ano naman po. Let's hear from Ate Marian.
Ano po sa palagay ninyo? Ito po. So, for me siguro, yung po siya ano, ng aware yung mostly mga kabataan ngayon. Kasi kung kapansin po natin kasi ngayon, ang yung elementary, ngayon sinabi nila rin na go from home, na mga foods, at then yung tatong Pinoy, ganun, parang ganun. Pero labas kasi sa pala ng bata, if you notice din, hindi sila sumunod doon. So, siguro sasabi natin na, just supportahan ng school at yung mga ganong project sa loob ng school. Pero, hindi naman natin alam kung ano yung kinakain nila sa labas, diba? Siguro yung mga pero meron din mga parents na I've noticed dito sa community namin na kapag nakakain yung anak nila, okay na. O yung program na sa school talaga, hindi masyado nasusunod. So, hindi po talaga masyado aware yung mga kabataan ngayon, mga ganung bagay. Thank you po, Ate Mary. Now naman po, I would like to ask you guys, kung ano po sa tingin niyo yung papel na ginagampanan ng education para sa pagpapalaganap ng awareness about dito sa food and nutrition security. Kayo po, Ate Hannah, ano po sa palagay ninyo? Pwedeng pakiulat, bigla na siya narinig. Sige po. So, para sa inyo po, Ate Hannah, no? Ano po yung papel na ginagampanan ng edukasyon natin para sa pagpapalaganap or pagpapalaganap ng awareness about sa food and nutrition security? So, ang laki kasi yung papel ng education eh. Kasi education yung naging susi para lahat ng mga IT sa amin ay hindi na sila illiterate. Mas natutunan sila at mas marami silang nalaman about hindi lang para sa rights nila, kundi para na rin sa nutrition at sa iba pang mga bagay. Mas marami silang naging tutunan sa mga bagay-bagay sa ngayon dahil nga mas pinalawig na ang edukasyon na binibigyan ng government ngayon lalo na sa ating mga kabataan. Thank you po, Ate Hannah, no? How about Ate Anika? Let's hear from Ate Anika naman. Thank you, Nicole. So para sa akin naman, ang role ng education sa pag-raise ng awareness ay malaki to kasi ngayon na Nutrition Month, marami pong schools ang for sure mag-hold ng mga seminars or mga parang join lang po nila lahat ng students nila sa isang area para ma-discuss yung essentials kung ano yung magiging risk kapag hindi nila ginawan to ng solusyon. Kasi tulad ng binanggit ni Levin kanina ay present ang topic na to sa mga subjects tulad ng science at MAPE. Pero sapat ba talaga yung pag-discuss lang na yun sa isang subject? Kasi paano kung in between those subjects ay dahil mabilis makaintindi ang mga bata ay usually one day lang in a whole school year nila natatackle yun. So, syempre, hindi yun sapat para tumatak sa mga isip nila. At mga bata yan, kailangan kinukulit yan lagi. Hindi sila pwedeng pagsabihan mo lang once tapos expect them to understand and know kung gaano siya ka-essential. So, mabuti pa kung may subject na nakadedicate lang para dito. Pero there's also very little rin kasi na pwede nating itackle about this na hindi siya kasing laking topic na, ayun nga, pwedeng paglaanan ng isang subject, pero hindi rin siya ganun ka-small para i-ignore natin yung mga problems na to. Tapos, mostly dito rin sa Philippines natin, malolocate yung matataas na percentage ng poverty, ng malnutrition, ganyan. So, ang education, isa rin to sa bare minimum na kailangan ng, lalo na para sa kabataan, para malaman nila yung importance ng pagkakain ng healthy, yung change na mangyayari sa mga katawan nila if they start implementing this on their diet. Tapos, syempre, without this education, hindi porket na ngayon lang ang
Nutrition Month ay ngayon lang din siya pag-uusapan. Ngayon lang siya importante kasi throughout our lives na to, pinapatagal natin ng mga buhay natin. Kaya essential to na mabigyan ng attention. Tapos, of course, dahil may research dito si Kuya Justin, I'm pretty sure marami na rin po siyang nabasa ng mga articles kung paano malaki yung change na sa ibang schools na ini-include yung pagdi-discuss ng nutrition ay mas malaki yung data na nagpapakita na they make healthier food choices at yun po ang goal natin para sa lahat po ng Filipinos. Thank you po Ate Anika, no? Napakagandang kasagutan. Lastly naman po, let's hear from Ate Daisy na napaka-cute sa kanyang salamin. Let's hear from Ate Daisy naman po. Okay, so, sige po Ate Daisy, continue po. So, thank you, Nicole. So, agree ako sa sinabi niyong lahat na malaki talagang tulong ng edukasyon sa pagpapalaganap ng kamalayan natin tungkol sa food and nutrition security. Kasi 'di ba, tulad nga ng sabi niyo, dahil ito nga ay tinuturo sa ibang subjects natin sa school mula elementary na at minsan ay nagiging aware tayo ano kung kung ano yung kung healthy ba ito na pagkain at bakit mahalaga ito. Pero minsan, sa estudyante naman kasi yon. What if, hindi sila kikinig sa klase, ganun. What if that time na tinuro yung lesson na yan, absent sila? So, sa estudyante, minsan sa estudyante naman iyon na dapat, kahit di ito tinuturo or hindi ito natatakal sa klase natin, dapat may alam tayo or may kamalayan tayo tungkol sa food and nutrition security kahit sa loob ng bahay natin, sa komunidad natin. Dapat may idea tayo kung about dito kasi yung tulad ng ang simpleng aktibidad tungkol sa nutrition ay pwedeng makabago ng isang mindset ng isang estudyante. Lalo na kung ito ay sinusuportahan ng ating paaralan tulad nga ng feeding program, ganon, or ng ating komunidad tulad nga ng sabi niyo ng pagbibigay ng ayuda. At kagaya din ng sabi niyo ay ngayon nga na Nutrition Month is mas nagiging head ito ng usapin natin, pero hindi solid nga ng sabi ni Anika na dahil ngayon lang na Nutrition Month ay ngayon lang natin pag-uusapan or ngayon lang natin mas ipaprioritize yung nutrition natin. Dapat kasi nasa mindset na natin lahat na mahalaga ang nutrition kasi dito nakasalala yung health natin. Yun lang, Nicole. Thank you. Thank you po Ate Daisy, no? Now, for the next discussion, I would like to pass the mic naman kay Kuya Justin to proceed with the questions. Go po, Kuya Justin. So, thank you, Nicole. Since every one of us is a student leaders and every one of us, kumbaga gusto nating mag-make ng change, so ano nga ba ang pwedeng gawin ng mga kabataan para maging bahagi ng solusyon? I think let's start with Okay, sige. Thank you, Kuya Justin. Ano ang pwedeng gawin ng kabataan para makatulong sa magbigay ng solusyon? Siguro bilang kabataan, marami talaga tayong magagawa kasi nasa panahon na tayo na lumalaganap na ang paggamit ng social media and pero bago pa tayo mag-share ng information, I believe na kailangan magsimula muna tayo sa sarili natin. Kumain ng healthy, umiwas-iwas sa mga junk foods. Though hindi naman talaga maiwasan, I believe na talagang kailangan talagang umiwas. Yung prioritize healthy foods over junk foods talaga. And yung magbahagi ng tamang informasyon sa classmates or sa social media kasi with the growing trend ng paggamit ng social media, yung paglalaganap ng informasyon through online sites tulad ng Facebook, Instagram, Twitter, parang mas nagiging outlet siya kung saan
naghahanap ng mga tips sa mga kabataan or ang mga youth. And usually kasi doon talaga nag-source ang mga kabataan about their problems, kung anong gusto nila, ang mga dapat gawin. And yung yung simpleng pag-share lang ng siguro nutritional facts or pag-share lang ng post about nutritional facts and yung pag like sasabuhay talaga ng mga nutritional facts na yun or yung mga nutritional na gawain na yun is makakatulong talaga yun. Yun lang naman. Thank you so much, Levin. So I think let's proceed with Zian. Okay, so ano po kasi, naniniwala din po ako dun sa sinabi ni Levin na nagsisimula po muna sa sarili. Kasi po, sabi po sa akin ng advisor ko at my current section na dapat ikaw yung maging role model. So, syempre, sisimulan mo by taking in nutritional foods and pagre-research na rin. And syempre, sa mga kaibigan mo, pag nakikita mo sila around the campus, pag bumibili sila, sabihin mo, ay, alam mo ba, yung ganito, ganyan, ganyan is nutritional. So, dapat mas kinokonsume mo yung nutritional foods kaysa sa mga junk foods. Tapos, by those kinds of simple acts and simple facts, pwede ka pong magpalaganap ng useful information by saying na magkakaroon din siya ng effect in your academic performance. Ayun lang po. Thank you so much, Kian. So I think I'm gonna take it over to Hannah. So, ayun, napakasaya ng kwentuhan natin. Ngunit may habol tayong isang question na lang siguro. Um, Tayo bilang kabataan, ano yung mga pwede nating mensahe para sa mga kabataan, kapwa nating kabataan tungkol sa kahalagahan ng sapat na pagkain bilang karapatan bilang karapatan natin. So, ito, final ko na lang siguro muna siya kay Jay para makapag-end na rin tayo. At oras na. Napakasaya ng kwentuhan. Unfortunately, yeah, we're running out of time. So, I would like to just tell all of the youth out there who's not having enough nutrition and the nutritious food that comes with it isn't a privilege. It is a basic and deserves. And everybody should, who not only those who are not fortunate enough, but everybody should advocate, because everybody has a voice to allow nutritious food to be given to everybody. Again, it is not just a privilege, but it is a basic human right. I want all of us out there to work together to make sure that no one in our generation goes hungry or misses out on the chance to grow and thrive in the environment because of their lack of resources. Again, I just want everybody out there, everybody who's listening, to tell each other, tell your friends to speak up about it. Food is a basic human right and it isn't a choice. Thank you. Back to you na po. So, thank you so much, Jacob. So now, siguro let's proceed with the synthesis na. So, sino po yung sa synthesis? Si Daisy. Okay. Isang makabuluhang episode naman po ating napag-usapan at naway po ay marami kayong tutunan sa napag-usapan po namin ngayon. At ayun nga po, ay kinulang po tayo sa oras, pero okay lang po. At naway may natutunan po kayong aral sa amin ngayon at para po sa ating synthesis ay napag-usapan po natin dito kung ano nga po bang ibig sabihin ng food and nutrition security at paano nga ba ito naiiba sa isang simpleng pagkakaroon ng pagkain. At napag-usapan din po natin kung bakit mahalaga po ang pagdiriwang. Ay pag-usapan ito sa ngayong buwan ng Nutrition Month at kung paano nga ba ito nakaka-epekto ang kakulangan sa sapat at masustansyang pagkain sa kalusugan at pag-aaral ng mga kabataan. At
kung dagdag din po ay ano nga po ba ang ating mga karanasan o obserbasyon po nating mga kabataan sa usapin ng kakulangan ng pagkain o nutrisyon sa ating komunidad o sa ating paaralan at kung sapat na po ba ang kaalaman ng mga kabataan yung tungkol sa tamang nutrisyon, patang-takto. Ano nga po ba ang papel Mukhang na-disconnect si Ate Daisy. So, ako na lang, siguro, patuloy ko na lang yung synthesis niya. So, di ba, ngayong episode na pag-usapan natin is about nutritional month. So, yung mga dapat na inuugali natin when it comes to our nutrition, yung sapat na pagkain ng ano, hindi yung bastang masasabi mo lang na busog ka, yung masasabi mo talaga na yung kinakain mo is healthy, masustansya talaga siya, yung nakakaano talaga siya um, sa energy mo throughout the day, makakatulong siya para tulungan ka maging active throughout the day, maging energetic, and yung ligtas, yung masaya ka and yung hindi ka malulugi talaga. So, yung ngayong nutritional month, mahalaga ito pag-usapan dahil marami pa rin ang nagugutom kulang sa nutrisyon at hindi aware sa karapatang ito. So, ang epekto ng kakulangan ng nutrisyon na pag-usapan natin is hindi lang physical, kundi apektado rin ang pag-aaral, ang mental health mo, at ang kinabukasan ng mga kabataan ngayon bilang estudyante at kabataan. Ramdam naman natin ito sa klase, sa bahay, at sa komunidad natin. So, that's all siguro sa mga pag-usapan natin. Sige, I would like to pass the mic naman ulit kay announcements natin. So, Zian. So, for the announcements naman, there's Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. sa YouTube and FB page. And there's also Inclusion, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion, now na every Saturday, 3 to 4 p.m. And there's also Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. And again, this is Kalambag, ang kalampag at ambag ng kabataan. Thank you! So, yun nga po ulit. Bye-bye. Thank you po.